Hello po sa ating lahat. Nagtataka lang ako, nasa ilang bansa sa Middle East, then may mga namumuno na talagang violence-oriented at hindi sumusunod sa international law. Ngunit ang mga ito ay sinusuportahan ng kanilang mamamayan. Okay? I remember noon sa Iraq. So, dahil kay Saddam Hussein, na sumalakay na ang kanyang pwersa ay sinalakay ang Kuwait, ang nangyari, nagkaroon ng digmaan ang Iraq versus mga Western countries. So, anong nangyari? Natalo ang Iraq. Kaya, yan, naging mas mahirap ang buhay ng mga Iraqis. Yan. Okay? Pagkatapos ito naman sa Palestine, the same thing. Okay. So yan, ang Palestine dito sa Gaza Strip ay ang mga namumuno ay mga Hamas. Okay? Ngayon, tulad ng mga grupo ni Saddam Hussein, ang mga ito ay kilala sa mga violenting gawain tulad ng pagpatay, pagkidnap, they are very prone to war. Parang sila gusto nilang makipaggera sa mga neighboring countries nila, no? Okay. So, yan ang mga Hamas. Ngunit sila ay sinusuportahan ng mga mamamayan nila. Okay. Hindi nila alam yung mga yung mga consequences na mangyayari pag ang mga ito alimbawa ay sumalakay. So, just like what happened nga sa Israel. Ang mga Hamas ay sumalakay sa Israel. Pumatay sila ng mga tao. Marami silang pinahirapan. Ayon sa ulat, mayroon pang may buhay pa ay kanilang sinunog. Yung mga bata, sanggol, kanilang pinuputulan ng ulo. So, grabe yung violence ng mga ito. In fact, may nagsasabi na ang violence na ginagamit ng mga Hamas ay higit pa doon sa mga ginagamit ng mga ISIS. Okay, kasi ang mga ISIS, di ba sikat yan sa pagputol ng ulo ng mga bihag nila. So, ganon, ano? Dahil sinusuportahan, siguro mas lumalaki ang ulo ng mga Hamas group. Okay. Ngayon, sumalakay sila sa Israel going back. Marami silang pinatay, marami silang krimen na ginawa. At ngayon, gumaganti ang Israel. So, yung balita, day and night bombing. In other words, gabi, araw, talagang binubomba sila. So, kawawa yung mga Palestino o Palestina. Walang pagkain na dumarating, walang fuel, walang kuryente, walang tubig, walang mga gamot. So, grabe ang sinasapit ng mga ito. Ngayon, kung sino ang may ano ang ugat ng kahirapan nila? Yung pagsalakay ng mga Hamas. Kaya in some in some degree, may kasalanan din yung mga mamayan dahil sinusuportahan nila yung mga Hamas na sumalakay sa Israel. Kaya yan ang dire consequences, yung masakit na consequences ng yung pananalakay nila. Okay? So,
kawawang-kawawa yung mga Palestine people. Sana kung hindi parang noon una pa, dahil talagang ang mga record ng mga Hamas na ito ay hindi maganda, hindi na sila sinusuportahan, parang kinukontra na sila. So hindi sana mangyari ang ganyang nangyari. Yung teritoryo na sinasabi ng mga Palestine, yung mga sinasabi ng mga Hamas, that is a history. Nakuha na ng mga ng mga Israeli. So wala na silang magagawa. At saka in fact they should be grateful dahil mayroon talagang land na itinira sa mga Palestino. Yan nga ang Gaza Strip. Okay? If I remember right, nung una, yan ay sinakop ng mga Egyptians. Okay? Pagkatapos, after the 6 days war ng mga Arab countries versus sa Israel, nakuha yan ng mga Israeli. Kaya may mga mga Jewish settlers at saka may mga sundalong Israeli soldiers. Ngunit nung 2004, umalis na yung mga Israeli dyan. So, ang mga tao na dyan, ang mga namumuno, ay yung Palestine government. Okay? Ngayon, yung Palestine government naman ay dominated ng mga Hamas group. Actually, yan ay isang grupo. At the same time, it is a political party. Although, tulad nga yung nababalitaan, parang engaged yan sa maraming mga illegal at saka clandestine activities. Kaya yan, sana, pag ang isang government ay mali na ang ginagawa, dapat ang mga tao ay kikilos na para mabago yung pamamalakad o para maalis yung mga maling pamamalakad ng isang grupo. Okay? Kasi dapat talaga the best way i-practice ang democracy. Ang democracy talaga, ang power is vested on the people, o political power is vested on the people. Kaya yan, kung sa tingin ng tao mali na, palitan. Ngunit sa Palestine, hindi, mas tinutulungan pa. O sige, mag-raise tayo ng pira para pangkuan ng pasabog, pangkuan ng mga armas. So it is wrong, ano? Sana nga ang dreams natin, lahat ng mga tao, irrespective of color, irrespective of race, irrespective of religious affiliation, irrespective of political ideology, respective of economic system, lahat ay magsama-sama na pairalin yung cooperation, yung pagtutulungan, yung peaceful solution sa lahat ng mga bagay para hindi magkakaroon ng giyera. Okay? So that's all. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.